Okay no, karon na pud nga adlaw, mamalandong na pud kita sa pulong sa Ginoo ug magkuha tag mensahe dinhi sa Revelation chapter 12 verse 9. The Bible says, "And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." Ang atong topic karon nga atong pagatun-an, how to defeat Satan. According to the Bible, no, Satan kitawag siya the great dragon, the old serpent, the deceiver of the whole world. 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be sober, be vigilant, because your adversary is the devil, as a ruling lion, walketh about, seeking whom he may devour." According of this passage, Satan is like a roaring lion. No? And Satan always to come unto us and tempted us to commit sin, like pornography, fornication, and all kinds of sin. Now, atong pagatun-an karon, kung saan nato nga madipit si Satan. Number 1, by prayer. We defeat Satan through prayer. According sa pulong sa Ginoo, Ephesians chapter 6 verse 18. The Bible says, "Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all sins." The Bible says and encourages to us, we must to continue in prayer. Kay kung di ta magampo, di nato madipit si Satan sa atong kinabuhi. Number 2, by the word of God. Ephesians chapter 6 verse 11, the Bible says, "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." Verse 13, "Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all, to stand." Ang pulong sa Ginoo naga-remind kanato dinhi sa passage sa verse 11 nga ang pulong sa Ginoo isulob nato ang tibuok hinagiban o armor sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios mao kini siya ang atong armor nga diin dili ta basta-basta maatake o madisturbo sa yawa, kay walay laing pamaagi ang yawa nga kita muundang umubiya sa patong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. O sa verse 13 atong makita nga ang pulong sa Ginoo dili lang kay armor, matawag po nato siyang sword. According po sa Ephesians chapter 6 verse 17, the Bible says, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." The Bible says, "Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." Mao na nga makita nato no nga unsa gyud ka importante sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo, kay mao kini siya ang ato lang yung magamit sa panahon nga ang yawa magdisturbo sa atong kinabuhi. Kang pulong lang sa Ginoo, mabadlong nato, mutudlo nato unsa ang kamatuoran nga diin masabtan nato ang mga pamaagi sa yawa sa pagguba sa atong kinabuhi. O ikatulo nga atong makita by submitting to God. James chapter 4 verse 7, the Bible says, "Submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you." Magpailalom kita no diha sa presensya sa Ginoo, og ingon pa diha og atong i-resist ang yawa. Og ingon pa sa pulong sa Ginoo, and he will flee from you. Muna no nga importante gyud magpailalom ta diha sa atong Dios. Og ikaupat nga atong makita verse 8, "Do nigh to God, and he will do nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded." Di lang gyud ta magduduha sa pagduol sa Ginoo, o ginumduman nato nga atong Dios nag-encourage kanato nga kita mo duol lang gyud diha kanunay, di gyud ta magpalayo diha sa atong Ginoo,
Kay once nga magpalayo ta sa atong Ginoo, magpalayo ta sa pulong sa Ginoo, dali ra gyud kay ta madisturbo sa yawa, o dali ra pud kayo ta nga mobiya sa pagpangalagad sa atong Ginoo. O ang Dios magapanalangin sa iyang pulong.